Pagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa pa na sa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? Ayon sa Biblia. Purihin ng Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa oras po ito. Buksan mo po ang aming unawa upang sa ganon dumalay po ang iyong biyaya. Salamat po at yung nanonood ng video ito, nawadat na sila ng mabuting kalagayan o Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Sa Bible po, lumang tipan, bagong tipan, may sulat po ang Diyos. Yung sulat ng Diyos, sinalita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, mga propeta, apostol, kung ano po yung sinabi nila, tanggapin po natin. Pero, ang Biblia po, hindi lang po isang pahina lang. Makapal. Marami. Hindi po pwedeng pag nabasa mo yung isang sitas, ay ito na yung tama. Paano po kung sa ibang sitas, meron mang ibang ganitong nakalagay? Kailangan, titimbangin mo lahat yan. Ang mahirap po, may mga reliyon na, ewan ko po kung anong unawa nila, no? Kung anong unawa nila sa Biblia. Halimbawa po, yung nakasulat sa libro ng Isayas, itong ginagamit ko pong Biblia, Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Meron pong nakalagay dito Isaiah 46:3. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, ayong nalabi sa bayang Israel. Ayong inalagahan ko mula sa inyong pagsilang. 4. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya't tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Yan, promise po ito, sa mga nalabi sa mga Israelita. Sa 5, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako'y tutulad? Nagtatanong na po ang Panginoon Diyos, sa mga nalabi sa Israel. Mayroon bang makakapantay sa akin? Maliwanag po ang tanong, Sa verse 5, ang tanong ng Diyos, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Ito'y tanong po sa mga tao noon, sa mga Hudyo na nalabi sa Israel. O sa madalit salita, sila po yung mga Israelita. Israelite sa English. Bakit po kaya ganito ang tanong ng Diyos sa kanila? Samantalang ang sabi nila, ako ang inyong Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos mo, bakit nagtanong sa iyo? Ang tanong ay maliwanag. Saan ninyo ako itutulad? Mayroon ba makakapantay sa akin? Aba kung ang Diyos ko po yung gumawa ng langit at lupa, si Yahweh, ay hindi na po siya dapat magtanong sa akin. Bakit po? Talagang siya Diyos sa paglilingkuran ko. Sasambahin ko. Pero bakit nagtanong siya sa mga Israelita na ganitong tanong? Ano po? Samantalang sabi niya, ako ang inyong Diyos. Ang ganda ng pangako, iingatan ko kayo, sabi niya.
Oh, ililigtas, tutulungan. Ano po? Dito po sa babasahin ko lang. Dito po sa Isaias pa rin, 41:8. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking inirang. 9. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itatakwil. 10. Ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakaganda, no po? Sa 13, ako si Yahweh na inyong Diyos. Inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ayun, no? Ang ganda po ng pangako ng Diyos sa bayang Israel, ano? Pero bakit ang Diyos po nagtanong sa mga Israelites? Ano po? Bakit po siya nagtanong ng ganon? Alam niyo po ba anong dahilan? Basahin po natin, ano? Yung sinabi ng Diyos, saan ninyo ako'y tutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Ito, ang ginawa po ng mga Israelite sa tanong ng Diyos, ito po ang sagot nila. Sa Isaiah 46, 6, binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluuran nila at sinamba ito. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito ay hindi makasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Yun. Itinulad po pala nila ang Diyos sa ribulto. Nagawa ng tao yung platero. Gawa po sa ginto. Ano po? At saka pilak. Yan. Ugali na po ng mga Israelite ito. Sa panahon pa ni Moises, nung ibigay po yung 10 utos, gumawa sila ng ribultong baka. Dahil nagtagal po si Moises sa bundok, nainip sila, nagpagawa po sila kay Aaron ng gintong baka. At yun po ang kanilang pinag-celebrate. Mahilig po sila sa mga ribulto, gawa sa ginto. Itong mga Israelite na ito, sa kasaysayan po, ganyan sila, no? Ang tawag naman po dyan, dito po, meron tayong babasahin dito para sa 66 ng Isaias po. Ito po, sa Isaiah 66, 17.
At sabi ni Yahweh, malapit ng wakas ng paglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong arden at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Yung po palang ganon, yung prosesyon, yung pinapasa sa balikat, pagano, pagan tradisyon. Ano po? Kaya yung Israelita po, mahilig po pala sila sa mga pagan tradisyon. O, sabi po rin sa Isaiah pinapasa nila. Hindi naman po nakapagsasalita, nakakatulong, sabi niya. O sa Isaiah 46:7, pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito, hindi makakasagot at hindi rin makatutulong sa panahon ng pagsubok. Yun, Diyos-Diyosan, rebulto, gawa sa ginto, pilak. Ano po pala yan? Ugaling pagano, paganism sa English. Mapagsamba sa maraming Diyos. Yung Diyos, small d. Kaya Diyos-Diyosan. Ngayon, nagtanong po ang Diyos sa kanila. Yun ang sagot nila sa panahon nila. Sabi kasi ng Diyos ay, ako ang inyong Diyos. Ang ganda ng pangako. Tutulungan at ililigtas sila. Ano po? Pero ganun pa man, pinangakuan sila, talagang mahilig po sila sa mga rebulto. Sa panahon ni Moses nga po, sabi ko, nagpagawa ng rebulto dahil nagtagal po si Moses doon sa bundok. Habang kausap po ang Panginoon Diyos na doon po ibinigay yung 10 utos. Nainip sila, nagpagawa sila kay Aaron. Yun po, nabuo yung baka, gintong baka, gawa sa ginto at pila. At yan po kanilang sineselebrate. Mahilig po sila sa rebulto. Ngayon, dito po sa verse 8, Isaiah 46:8, ito ang inyong tandahan, mga makasalanan, ang bagay nito'y alalahanin ninyo. Ayun. Yung palang mahilig sa ganong rebulto, sumasamba sa rebulto, paganong pamamarahan po yun, paganism, ang tawag ng Diyos doon ay makasalanan o yung tao po yung makasalanan. Dahil po kung naniniwala ka sa Diyos, bakit gagawa ka pa rebulto? Yan din po nangyayari sa panahon natin ngayon. Mayroong mga rebulto sa simbahan, sinasabi nila, hindi naman daw po nila sinasamba yung rebulto. O sabi pa nila, hindi naman namin dinadasalan. Sabi pa nila, ang nasa isip namin ng Diyos. Pero nakaharap sila sa rebulto. Yan po kanilang pangangatwiran. Wala po silang pinagkaiba sa mga Hudyo noon. Ano po? Yung mga tao ngayon, mahilig sila sa pagano. Ugaling pagano. Mapagsamba sa maraming Diyos. Pag maraming Diyos, Diyos-Diyosan po. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ito ang tandahan ninyo, mga makasalanan. Ang bagay nito ay alalahanin ninyo. Verse 7. Anong sabi po dito sa verse 9? Verse 9 pala, ano yung alalahanin? Ang sabi po sa verse 9, alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari. Yung nakarang pangyayari po, yung sa kasaysayan po ni Moises. Yung ugali nila. Pasalin-salin po sila ng lahi hanggang sa panahon ni Isaias. 46:9 ng Isaias, alalahanin ninyo ang mga
nakarahang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin, wala nang iba pa. Wala nang iba. So dito pinakikita ng Diyos sa mga tao noon, sa mga nalabi sa mga sa Israel, na sinasabi ng Diyos, alalahanin ninyo ako, sabi ng Diyos, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin wala nang iba. Yung nakalagay po sa Exodo chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yung Diyos po, small d, Diyos, Diyos. O ano sabi ng Diyos? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kung ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, siyang Diyos mo, siya lamang ang iyong sasambahin. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Tanging Diyos lamang ang iyong sasambahin. Yun po ang turo ng Panginoong Yesus sa Lord's Prayer. Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa pangalan lamang ng Diyos ka sasamba. Yung mga ribulto, anong pangalan nila? Diyos ba? Hindi po. Pero ginagawa ng tao noon, mahilig silang sumamba sa mga ribulto. Kaya sabi ng Diyos, anong nakalagay po? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito na po yung 10 utos na binabasa ko ngayon. Exodo chapter 20 verse 2. Kaya sinasabi ng Diyos, kung ako ang Diyos mo, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos. Meron pa po siya sinabi, verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Maliwanag, ano po? Huwag kang gagawa ng imahen. Image sa English. Yan na po yung mga ribulto, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa kung saan-saan. Gawa sa ginto, sa pila. Sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuguhing Diyos. Jealous God. Jealous God, gusto niya siya lang, sa kanya ka lang sasamba. Tama yung sabi ni Jesus, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin, sa pangalan lang ng Diyos ka sasamba at wala ng ibang pangalan. Ngayon, balik tayo sa Isaiah 46:9. Alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari, inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Ito po ang pinupunto nung Iglesia ni Cristo na nag-comment sa akin sa video ko, na yung logo niya, yung profile, yung bilog na gano'n, at pagkatapos mayroong torch, yung centennial nila yon. Noong 100 years po sila. Na yung nag-comment po sa Facebook na yon ay sa YouTube. Sa aking video. Kasi po, ang aking mga video po, kagaya nito, doon ko po ipinopo sa YouTube. Hanapin nyo po yung Manuel Bautista 8817. Makikita nyo po yung mga post ko ron.
Napakarami na po, may na 500, kulang-kulang na po sa 600. Nung isang video ko, kailan lang po yun, siguro hindi ko magkamali, mga 8 video na nakaraan o 9 na video na nakaraan. Nag-comment po yung Iglesia ni Cristo na miyembro. Yun nga po, yung kayang profile picture, yung, hindi yung mukha niya, yung bilog na ganon, yung logo. Pagkatapos yung torch na nung centennial po nila yon. Siya po nagsabi sa akin na 2 daw po ang aking Diyos. Pagkatapos pinost niya itong Isayas. So nung nabasa ko po yon, na tumakbo na sa isip ko, ito pong Isayas 46 ang tinutukoy niya. Kasi po, ang sabi ng Diyos, maliwanag po eh. Kung meron kayong Biblia, kahit anong Biblia, basahin niyo po, ano? 46:9. Ulitin ko po, ano? Alalahanin ninyo ang mga nakarahang nangyari, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Kaya po sinabi ng Diyos ito sa mga tao noon, kasi nga dahil gumawa sila ng rebulto, gawa sa ginto at pilak, na kanila pong pinoprosesyon, pinapasan sa kanilang balikat. Ano po? Kasi ang tanong ng Diyos, kanino nyo ko itutulad? Meron bang makakapantay sa akin? So hindi po sinabi ng mga Hudyo na meron o wala. Basta ang ginawa nila, yon, tinimbang nila yung ginto at saka pilak at tumawag sila ng platero at nagpagawa po sila ng rebulto. Na yung rebulto pinagawa naman nila ay pinapasan sa kanilang balikat. Nililibot o kagaya ng mga prosesyon. Kaya yung prosesyon po pala sa kaugaliang pagano, pagan tradisyon. Yung mga pagano po, naniniwala sila sa maraming Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba liban sa akin. Ngayon, ito po yung kinukuha ng Iglesia ni Cristo. Doktrina po nila yan. Ito po yung ginagamit nila sa mga tao para ma-recruit yung tao. Kung ikaw wala kang alam sa Biblia, pag binasa yan, mapapaniwala ka nila. Kasi di po nila babasahin yung buong konteksto. Ang babasahin lang nila yung 46:9. Pag yun ang binasa nila, at saka na po sila umalagwa pa ng iba-ibang mga kwento. So, hindi nila babasahin yung verse 6 at verse 7. Na kagaya na sinasabi ko po sa inyo. Na yung verse 6, verse 7, basahin ko po binuksan nila kanilang sisidlan, binuhos ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak. Humupa sila ng platero at nagpagawas ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. 7. Pinapasin nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot. At hindi rin makakatulong sa panahong pagsubok. Yun. Ito yung ugali ng Katoliko. At saka po nila gayon ipapasok yan. O hindi ba kayo mga Katoliko? Hindi ba ganyan ang ginagawa ninyo? Kung Katoliko ka, ako po nung araw, nagpo-presisyon po kami. Elementary pa lang po noon, sumasama na ako sa prosesyon sa amin. Sa aming lugar. Nililibot po talaga namin yung rebulto, sari-saring rebulto. Rebulto ni Jesus, nakapako sa krus, rebulto ni Santa Maria, rebulto ni San Nicolas, kasi patron saint po namin San Nicolas. At iba pa pong mga rebulto. Gabi-gabi yun, nililibot namin. Binabalik din namin sa dati nilang lalagyan. Sa kapilya.
Yan po, shoot na shoot. Kaya kung katoliko ka, pag binasa sa iyo ito, marirecruit ka ng INC, Iglesia ni Cristo na itinayo ni Humang Felix Manalo, na kulto at antikristo. Panloloko po dito eh. Yan po ginagamit nila para patunayan si Jesus hindi Diyos. Kasi ang nagsabi mismo ang Diyos. Anong sabi mismo ng Diyos? Alalahanin ninyo ang mga nakarahang pangyayari sa verse 9 ha. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay walang iba. Walang iba. Ay, pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, lalabas ngayon, magulo na. Ipipilit sa iyo ngayon ito, 46:9 ng Isaias. Sinabi na nga ng Diyos, walang iba. Pagkatapos ipipilit mo pa na si Jesus ay Diyos. Hindi po ba magkakagulo na? Oh. Kaya kung katoliko ka, ay oo nga no. Hindi pala Diyos si Jesus. Naloko na. Marirecruit ka na ng demonyo yan. Tandaan niyo po, nangyari ito sa panahon ng mga Israel. Hindi po sa panahon natin. Oh, ang tanong ito, si Jesus ba Diyos o hindi Diyos? Yan ang tanong niyo po sa kanila. Kapag sinabi nila hindi Diyos, hanapan niyo sila ng talata na sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Oh, wala po sila makukuhang ano dyan. Wala silang mababasa. Pero pag sinabing Diyos, meron ka mababasa si Jesus ay Diyos. Oh. Marami pong mababasa na sinasabi si Jesus ay Diyos. Halimbawa na lang po, si Apostol Tomas, yung isa sa kanyang apostol na maduda. Anong tawag ni Apostol Tomas kay Jesus? Panginoon ko at Diyos ko sa 1:20-28. Oh, apostol po yan. Kaya naniniwala siya kay Jesus, si Jesus ay Diyos at Panginoon niya. Oh, ang problema, sasabihin ng mga alipores ni Humang Felix Manalo, ito daw si Tomas, lagi kasing absent sa Bible study. Para sila nabuhay, no? Para nakikita nila si Tomas pala absent sa Bible study. Oh, si Tomas daw ay marami na po silang ibabato kay Tomas. Kesyo, nagulat. Oh. Hanapan nyo silang talata na nagulat si Tomas. Hanapan nyo silang talata, sinabi ni Jesus, Oy Tomas, magugulatin ka pala. Wala. Kundi yung paksa lamang doon tungkol sa sinabi ng ng ibang apostol, Tomas, nakita na namin si Jesus. Nung wala kasi si Tomas, kaya sabi ng Tomas, hindi ako naniniwala unless makita ko siya. Makita ko yung butas ng kamay at saka yung butas sa tagiliran, mailagay ko yung daliri ko. Yun lang po naman ang dahilan ni Tomas. Hindi po sinabi ni Tomas, ako'y magugulatin ha. Hallelujah. Ang nagulat po, si Humang Felix Manalo at saka yung kanyang alipores. Ikaw na manonood ng YouTube ha. Hindi kita pinangalanan, pero alam ko na yung pangalan mo. Tinignan ko. Basta yung profile picture mo lang, yung centennial ninyo. Ikaw ang nagulat. Ngayon sasabihin mo sa akin, dalawa ang aking Diyos? Bakit? Binibilang ba ang Diyos? Kung binibilang, palagay natin binibilang. Ang Diyos ko, ang Diyos Ama, at saka ang anak na si Jesus. Sapagkat si Jesus anak siya, kaya siya ay Diyos sa pagiging anak. Pero ikaw, ano ka? Ang Diyos mo, ang Diyos Ama, at ano pang isang Diyos mo? Yung luklukan ni Jesus sa Hebreo 1:8. Isipin mo, si Jesus luluklok sa luklukan. Yung luklukan, Diyos, samantalang yung luluklok, hindi Diyos, tao. Di lalabas kung tao si Jesus, Diyos din ang kanyang Ama sa langit. Papayag ka kaya ganon?
Oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sumasabat ka, wala kang alam sa Biblia. Yung pinupunto mo sa Isaiah, kahit hindi mo nilagyan ng chapter and verse, alam ko yon. Kasi yun nga ang inyong pandaraya. Yun ay panahon ng mga Hudyo. Yung nalabi sa Israel. Hindi ngayong panahon natin. Kaya wag mong ikumpara sa mga Katoliko ito. Ayun naman mga Katoliko, wag kayong magpauto. Tanungin mo yung Iglesia ni Cristo pupunta sa iyo. Oh, Diyos ba si Jesus o hindi Diyos? Natural, sasagot siya, hindi Diyos. Wanapan mo siya ng ebidensya ng talata. O, basahin mo nga na si Jesus, hindi Diyos. Oh. Pagkatapos, basahin mo yung 1:20-28. Mula sa 24 po yan, ano? Yung kasaysayan, yung sinasabi ko sa inyo, ang tawag nila kay Tomas Palahabset sa Bible study. Akala mo, nabuhay sila sa panahon ni Tomas eh. Oh. Eh, nung nagpakita si Jesus sa kanya, o Tomas, pagpasok nito sa bahay ni Jesus na nakasara yung mga pinto, pumasok si Jesus. Sabi niya kay Tomas, Tomas, halika. Oh, ito yung butas. Tingnan mo, itusok mo yung kamay mo. Oh, ilagay mo sa tagiliran ko. Oh, antimano, inarap si Tomas. Anong sagot ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Oh. Sumunod na talata, sa 29. Mapalad ang hindi nakakita sa akin pero naniniwala, sabi ni Jesus. Oh, Diyos ba si Jesus? Ayun, nakalagay oh. Huwag nyo nang banata si Tomas, kawawa naman, matagal na siyang patay. Kung babangon lang si Tomas, pagtatadyakan kayo eh. Oh, sukat ba naman sabihin nyo si Tomas nagulat? Oh, magpalitaw kayo ng ebidensya, si Tomas magugulatin. Kailangan si Tomas ang magsalita dyan, ha? Oh. Kaso po, wala kayong makikita. Maging ang Panginoong Yesus, hindi niya sinabing, ay Tomas, nagulat ka yata. Ang nagulat po, si Felix Manalo napatay na. At saka yung kanyang mga lipores. Sila po yung nagulat. Si Jesus po, anak ng Diyos. Kaya Diyos po siya. Ako, yun ang pananampalataya ko. Diyos si Jesus. Kasi anak siya ng Diyos. Hindi po siya ama. Kung binibilang mo ang Diyos, ako hindi ko po binibilang. Wala naman nakalagay sa Biblia, pag nagbibilang ka ng Diyos, pag sinabi mo ang Diyos ama, ay nasusunod, anong ikatlo, anong ikaapat? Natural, kailangan sagutin mo lahat yan. Oh. Ay ikaw na nag-comment ha? Oh. Magbasa ka kasi at tagnan mo yung nature ng binabasa mo. Hindi yung banat ka ng banat eh. Kaya nalalagay ka sa Hallelujah. Kaya alam nyo, nung panahon na nangangaral si Pablo, at tatawa po ako na meron kasi ako nahalala eh. Na sige na po. Yung miyembro ng dating nagmamarunong din eh. Kaya ngayon, nag-post po ako ng bago. Inahantay ko siya mag-comment. Ayaw niya mag-comment eh. Ewan ko kung kailan siya mag-comment. Alam niyo po ba ni pinos ko? Yung sinabi ni yung programa nilang ang datindahan, magtanong ka kay Soriano, Bibliang sasagot. Yung kabataan nagtanong, sabi niya, Brother Eddie, meron po bang pitang Diyos? Kasagot-sagot ni Eli Soriano. O, yung maong Eli Soriano, patay na rin po si Soriano, no? Namatay po siya sa Brazil, COVID-19. Nabalita po yun, yung pinakita na lang po yung abo sa urno. Nasa dyaryo po yun, dyaryo po sa Pilipinas. Kaya, hindi po siya nakahuing buhay kasi nung pa nangangarap siya umuwi ng buhay.
Pero dahil may kaso po, kaya hindi siya nakauwi. Takot siya. Bakit? Arestuin siya sa airport Diretso kulungan siya. Ano po? Ngayon, iwanan natin yung pagkamatay niya. Yung isang alipores niya, nagko-comment kasi sa mga pinopost ko po Kaya tanong ko sa kanya, parang ikaw si Soriano, nagmamagaling ka rin ako. Pero actually, wala ka naman alam sa Biblia, kagaya ni Soriano. Yun pong nagtanong kung may pit ang Diyos, ang sagot ni Soriano, alam niyo po ba kung ano? Meron. So, ibig sabihin, ang Diyos may pit. Pero wala po kayong mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos. Oy, Soriano, may pit ako. Paano po magkakaroon ng pit ang Diyos? Espiritu Santo siya. Espiritu. Sige nga po. Paano nyo sasabihin na may pit yung Espiritu? Yung Espiritu walang laman at dugo. Sabi ni Jesus doon sa Lucas, walang laman at dugo. Paano mo makikita ang Diyos kung may pit nga naman? Wala. Ito si Soriano pangahas. Pati Diyos pinakikialaman. Sipin niyo po yan. Dapat sana sagot doon. Wala. Wala naman po talaga mababasa na mayroon pit ang Diyos. Kaya yung alipores niya, nagko-comment sa Facebook sa akin. Yun lang pong iniiwan ko laging tanong. Lagi siya nagko-comment pero hindi ko pinapansin. Iniiwan ko po yung tanong. May pit ba ang Diyos ni Soriano at saka ikaw? Hindi niya po sinasagot yun Wala naman talagang mababasa At yun po, napanood ko po sa video nila. Matagal na po. Kailan lang, lumabas na naman yun. Pagkatapos niya sabihin ni Soriano, sabi niya, alam niyo pa, sagot niya. Kung may pit ang Diyos, sabi niya, oo. Ngayon, hindi maniniwala yung kabataan. No, kanya. Sabi ni Soriano, sandali lang. Pasagutin mo ako. Pinasagot. Alam niyo pa ba kung ano sagot ni Soriano? Kung may ikaw, meron kang pit, may pit ang Diyos. Kalokohan? Lakas tama! Kaya yung dalawang yan, di ba nagdidemandahan niya? Wala tayong magagawa, pareho ng patay yung mga founder nila Kaya ikaw na miyembro ng INC ni Yumang Felix Manalo tignan mo yung nature nung binabasa mo. Nature pa yun ng mga Israelita. Kaya wag mo sabihin sa Katoliko, ito kayo ito Hindi sila yan. Nagkataon katulad lang sila. Pero hindi sila dyan. Ang sinusurkat nyo kasi gusto nyo mag-recruit kayo ng mag-recruit Para pagkikita nyo, marami kayo. Yun lang video tip na panood ko noon. Ni Ranyo Manalo. Mga sinungaling ang mga ministro. Dinadagdagan ang attendance nila. Nasa video nyo po yan. Kaya tiwali, sabi niya Allah. Yung tagapangasiwa, si Ranyo Manalo, ano sabi niya? Mga ministro tiwali. Walang panoorin niyo po yung video ni total, ISC kayo. Yung mismong video ni Ranyo Manalo nung nabubuhay pa siya. Wala pong yan. Wala tayong pinipersonal dyan. Ito lang po. Kaya po pinaksa ito para maintindihan nyo po. Ano po? Huwag nating tapos i-convert nila kay Jesus. Si Jesus yan. Sabihin mo Diyos, paano ngayon yan? Kamo, titirahin mo na naman yan sa Isaiah 46:9. Talagang malilito yung tao. Hanggang sa ma-recruit mo. Pero kung meron ka lamang tao, malayo mo siyang ma-recruit. Ano po? Tandaan niyo po si Jesus anak ng Diyos. Kaya siya ay Diyos na kagaya ng kanyang ama. Magkasama po sila sa langit. At isinugo sa lupa si Jesus upang iligtas po ang mga makasalanan. Kasi hindi po natin alam kung paano tayo mapatawad ng Diyos. Kaya ang Diyos na po ang gumawa ng parahan
Kaya po ang inihandog po si Jesus kasi yung mga handog ng mga hayop hindi na po gusto ng Diyos. Noon, ng mga Hudyo. Kaya pinalit po si Jesus. Kaya ang tagapagligtas ng mga Hudyo si Jesus. Ililigtas ang kanyang bayan. Alin ang bayan ng Diyos? Ang mga Hudyo, Israelita. Pero tinanggihan po nila si Jesus. Kaya tayo pong mga Pilipino, Entil, tayo po ngayon ay nakasama. Nagkaroon po tayo ng chances na magkaroon ng tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Yung datindahan na nagko-comment, sipin nyo, yung pinos kong 4.12, ayan o, yung Christ alone, ang salita ng Diyos Biblia, doon ko kinuha. Yun lang ang pinos ko, wala namang iba, wala naman ako sinabi. Ayan, dami niyang kadaldala. Kaya isinalpak ko sa bunganga niya, yung pit. Ayun, wala. Puro yung sinasalpak ko yun. Hindi naman niya kaya sagutin yun. Talagang wala. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, nung araw, nung nangangaral po sa bansang Roma si Pablo, ito ang kanya nasabi. Ano po nasabi niya rito? 1.22 ng Roma. Ganito po nakasulat. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Doon po sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay, hindi po hangal, mga mangmang. Yun po yung pinos ko. Bago. Yung hindi hangal, kundi mga mangmang. Tingnan ko po kung magko-comment siya. Yung datindahan. Huwag ko na pangalanan. Basta datindahan lang din po siya. Hindi ko rin pangangalanan yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo yun eh. Dala-dala pa yung kanilang slogan nung centennial nila. Kaya tandaan nyo po hindi po tao si Jesus kundi Diyos, Diyos bilang anak ng Diyos. Amen ba kaibigan? Kaya yung kasaysayan po sa Isaiah, kasaysayan po sa mga Hudyong Israel yun, Huwag niyo pong dalhin dito sa panahon natin. Malayo-malayo yun, Huwag kayong manloko ng tao, matakot kayo sa Diyos. Imbis na makahakay kayo ng kaluluwa, sabi ni Jesus, kapwa kayo mahuhulog sa ukay. Yung bulag, umahakay sa kapwa bulag, para sila mahuhulog sa ukay. Sabi po sa Mateo, huwag ko na sabihin yung chapter and verse. Assignment nyo na lang yan. Sabi ni Soriano nung araw, pag hindi alam ang sagot, assignment nyo yan. Basahin ko po. Baka sabihin nyo, ginagaya mo si Soriano. Hindi po. Galang natin, patay na yun eh. Siyempre, yung mga previous niya po. Previous niya lang. Kaya ako nababanggit kasi po, talagang napanood, marami po ako napanood ng mga video niya. Yung iba naman maganda, yung iba naman kung minsan, ewan ko po Kayo, bahala kayo kung nanonood kayo ng mga programa ng dalawang sektang binanggit ko, ISC at saka datindahan. Bahala na po kayo. Wala naman po akong magagawa. Hindi ko naman kayo pwedeng pigilan. Ito. Mateo 15:14. Ayanin ninyo sila yung mga bulag na tagahakay ng kapwa bulag, ng mga bulag. At kapag bulag ang humahakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Ayan. Sinabi ko na po hindi ko, huwag nang assignment. Kasabihin nyo, ginagaya ko sa Soriano. Hindi po. Mateo 15:14. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan ibinahagi mo po sa amin, O Diyos, sa pagkakataon na ito. Tunay nga po, napakaliwanag yung pagtuturo sa amin. Walang kagaya mo na, ayan nga po. Salamat po, Panginoon Diyos. Nawa yung mga nanonood ng video ito, i-bless mo sila kung sila man po yung nagdadala ng
Kung sila man po ay may dalang kabigatan, yung paghahanin po, Panginoon, ang kanila pong mga dala sa buhay, kung may mga karamdaman, yung pagalingin sila. Salamat po sa iyo kami lubos nagtitiwala ho Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, i-share niyo po, ano? Kayo pong mga na-share, i-share nyo ron. At like and share. Sa iba, malay nyo po, makatulong kayo pag nagsishare kayo, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hanggang dito na lamang po. God bless us all.